Hello everyone! Welcome to Team Mercados Vlog. For today's vlog, ay pag-uusapan natin ang Canada again. Game over na ba for Canada's dream? Or is it worth it na pumunta pa rin sa Canada this 2026 onwards? New day, new vlog. Is it worth it nga ba mag-Canada sa panahong ito? Realistic pa ba ang Canadian dream mo this year 2026 onwards? Kaya naman tayo nandito kasi we believe for the safety, healthcare, the quality education for our kids, pero ang daming immigration changes na para kasing almost 24 hours, merong mga pagbabago. So, ang tanong, posible pa ba? Or posible pa ba kaya ang dream natin na minimithi ay matutupad sa Canada this 2026, 2027, and so on and so forth? Let's go! And let's talk about this. First, pag-uusapan natin yung housing. Ang average rate like in Toronto and in Vancouver is medyo mataas. Pero sa ngayon, hindi pa naman tumataas yung ating sahod. Tapos, pag pumupunta tayo sa mga supermarket, yung ating mga basic needs, especially yung ating groceries, nagsitaasan. Halos araw-araw makikita mo, parang kahapon iba ang presyo nito ngayon iba. So, ramdam na ramdam talaga natin ang inflation. Especially kung may family ka nandito. Mabigat, medyo malaki ang budget. Second, pag-uusapan natin ang jobs. Sa panahon ngayon, let's do the reality check. Is it easy to find jobs pa ba sa panahon ngayon dito sa Canada? Well, it depends talaga. Pero, in demand pa rin naman yung mga healthcare, trades, technology, and skilled labor jobs. Pero kung pag-uusapan natin yung mga entry-level jobs, teka lang. We need to wait, and wait. Tapos, ito pa ang catch. Laging may mga policy updates and changes si Canada every now and then. Noong 2025, last year, ang daming pagbabago. Ang daming changes na pinapatupad. Isa na po doon, yung aming home care na pathway, in-announce nila bago magpasko. Ang saklap, di ba? Umasa kami na mag-open this 2026 of March, pero hindi po nila itutuloy. Ang dami din pong nag-close na mga pathways. Hindi lang po yung home care, marami. Plans ng pagbabawas, ang daming quota na requirements, etc. At super higpit na rin sila sa mga screening policy ngayon. Kaya dapat, ang application natin ay competitive na din. At di na basta-basta na lang. Now, kung pag-uusapan naman natin ang processing times, OMG, dati 3 to 6 months andyan na. Pero ngayon, 8 to 12 months or more ang processing time. So, depende po yun sa stream. Nakaka-frustrate, pero yun po ang totoo. And now, dahil ang dami ng applicants, tumataas ang competition factor. Lalong tumaas, pataas ng pataas ang mga CRS scores.
at naging competitive ang mga express entry. Kaya, kung yun ang pathway mo, you need to have much stronger profile. High score at mas competitive din ang iyong experience. Ngayon, how about our social integration and cultural adaptation? Finding one community or finding our community, kailangan nating humanap talaga ng community. Lalo na kung may bit-bit tayong pamilya na pumunta dito. Kasi kailangan natin ng support system. Kasi newcomer nga tayo, di ba? Kami noon, I remember, church ang una naming pinuntahan. Kasi yun talaga ang aming target na sa church kami sa church ang uunahin naming i-approach. At God is good, hindi naman kami nabigo. Until now, doon pa rin kami na church. Nakakatulong talaga ang community. Dahil pag wala kang community, ma-overwhelm ka sa mga pangyayari. If not, kung strong ka naman, yung mga anak mo. 'Di ba? So, doon papasok ang mental health issues. Sa totoo lang, mahirap talaga ang mga ilang taon, first 1 or 2 or 3 years. Pero, kasi nandyan kasi yung culture shock, nandyan yung cultural differences, homesickness, burnout, and pressures. Lalo na kung hindi na-meet ang iyong expectations. Some new temporary foreign workers, sabi nila, di namin ini-expect na ito pala ang aming buhay sa Canada. But some said, it's worth it. Depende kasi talaga yon kung paano ka naghanda mag-Canada. Pero ang tanong ngayon, is your Canada dream still possible for 2026 and so? Yes, posible pa rin naman. Hindi pa rin imposible. Pero, di na ganon kadali tulad ng dati. It's more harder this time kasi ang dami na nilang binago. Halos araw-araw, sabi ko nga. It's not impossible yet, of course, but we should have more preparedness. You have to have strategic planning to success if Canada is still your dream. Do your own research thoroughly talaga. Build a strong financial capacity. Upskill as early as possible. Choose realistic pathways, not a hype-driven shortcuts. Kasi hindi pwede yun. And of course, always have a backup plan. Para hindi tayo madiskaril. Kailangan talaga may mga backup plans tayo. If you have that, then baka nga your dream is near to reality. As what I have said, hindi pa naman imposible. Nasa pagdadala at nasa pag-prepare pa rin yon ng kapwa nating papunta dito sa Canada. Lastly, after all the stories na maririnig natin, after all the stories na narinig na natin from different people, after all the sharing of experiences, especially dito sa YouTube, sa Facebook, at the end of the day, desisyon nyo pa rin ang masusunod. Ikaw, kayo, pa rin ang masusunod. Mahirap man ang process ngayon, pero di ibig sabihin imposible, di ba? Marami pa rin namang mga success story na maririnig natin. And who knows, isa ka doon sa success story someday, somehow. Alam naman natin na iba-iba tayo ng kwento, iba-iba tayo ng journey, ika nga. Nasa atin pa rin ang desisyon at nasa atin pa rin ang pagdadala kung how we handle our journey
here in Canada. So, yun lamang po, sinishare ko lang po ang mga possibilities kasi yun po ang nakikita ko based sa aking na-experience sa ngayon. Araw-araw po, nakakarinig tayo ng updates, halos every week, everyday nga sa sinabi ko. Kasi late din ako minsan nagbabasa, kaya naging everyday. Pero, after all those things na naririnig natin, again and again, desisyon pa rin ng bawat isa ang masusunod. Thank you for watching and I hope may na-share akong maganda sa vlog na ito. So, don't forget to like and subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe. And until then, always remember to be happy and kind. God bless everyone. Baboos!